hapon, narito po ang latest sa sports, sa boxing. Bigo naman po sa kanyang misyon na makakaw po ng ikalawang world title sana. Si former WBC flyweight titleist Malcolm Tunyacao. Kagabi po ay dumanas ng pambubugbog ang 35-year-old Pinoy challenger sa kamay ni WBC bantamweight champion Shinsuke Yamanaka ng Japan. Yan po yung actual na video ng kanilang 12-round title bout. 2 beses na napabagsak ni Yamanaka si Tunyacao sa early rounds. At sa round 3 ay kamuntik na pong ma-knock out ng undefeated Japanese champion ng Pinoy rival. Pero sa 7th round ay nakapagpatama ng kombinasyon si Tunyacao kung kaya't napilitan si Yamanaka na mag-back. Pero subalit sa pagsisimula ng 9th round ay tila nakakuha ng second win si Yamanaka hanggang sa tuluyan niyang mapasuko si Tunyacao sa 1 minute and 57 second mark ng 12th and final round. Dahil sa panalo, pinalawig ni Yamanaka ang kanyang unbeaten record na 18 victories, 13 fights at 1 draw, habang naputol naman ang 11-fight winning streak ni Tunyacao. Samantala, mahigit sa 100 professional cagers ang dumalo sa tax clinic na idinao sa BIR office sa Quezon City kahapon. Isinulong ni League Commissioner Chito Salud ang tax compliance seminar upang maturuan ng mga PBA players ng tamang pagbabayad ng buwis. May report si Ms. Nicole Ramos. Upang maging mabuting ehemplo sa pagbabayad ng tamang buwis, pinasimula ni PBA Commissioner Chito Salud ang tax clinic para sa mga professional cagers. Lunes ng umaga ay inobliga ni Salud ang lahat ng mga PBA players na dumalo sa tax seminar na idinao sa BIR office sa Quezon City. Dito ay pinamunuan ni Deputy Commissioner Nelson Aspe ang pagbibigay ng lecture sa lahat ng mga players ukol sa wasnong pagbabayad ng buwis. Ayon kay Salud, bilang mga professional iniidolo ng karamihan, marapat lamang na ilabas ng mga manlalaro ang matapat na kontribusyon para makatulong sa pagyabong ng bansa. PBA groom you to be role models, conscious of your responsibilities as law-abiding citizens. Binigyan rin ng pagkakataon ng mga BIR officials ang mga PBA players na magtanong patungkol sa iba't ibang tax-related issues. Kwento ni Aspe, malaking bagay para sa proyekto ng pamahalaan sa efficient tax collection ang ginawa ng PBA. Milestone ito. This is a milestone for us. It's a good sign that our PBA players would be doing the line and heading towards our call for the payment of the correct taxes. Ang dalawang PBA players naman na minsan nang nasangkot sa di umano'y tax evasion case ay natutuwa na maging bahagi ng tax clinic. Nina talk and text drop ang texter superstars Jimmy Alapag at Jared Dillinger. Isa itong mabuting paraan para malaman nila ang tamang proseso sa pagbabayad ng taxes. It's really good for all the players. You know, I'm glad that the PBA had all of us to come here and just get educated to make sure, we know how to handle our taxes. And the Deputy Commissioner, he did a really good job, making it lighthearted and, informative as well. Again, it's very helpful for all the PBA players. It's giving us all a better knowledge moving forward for the future. Brainchild ni Commissioner Salud, balak ng PBA na gawing taon-taon na ang tax clinic. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang latest sa daigdig ng palakasan. Habang kayo po'y naka-relax mode ngayong araw, inaanyaya ko pong tumutok sa PTV Sports mamayang hapon para sa mas marami pang palit palakasan. Ako po ang inyong Coach Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.